Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. Lindol, digmaan, pandemya, sa tuwing bubuksan natin ang balita, parang hindi maiwasang magtanong, di ba? Ito na ba yun? Ito na ba yun yung sinasabi nilang huling panahon? Well, yan yung malaking tanong na susubukan nating himayin ngayon based sa mga sinaunang propesiya at mga senyales na dapat daw nating bantayan. Alam nyo, matagal ng tanong yan. Libu-libong taon na. Laman na yan ng mga kwento at mga kasulatan. Ang challenge para sa atin ngayon ay ito. Paano natin malalaman kung itong mga krisis na nararanasan natin ay ordinaryong bahagi lang ng kasaysayan o baka naman mga babala na to ng isang bagay na mas malaki at papalapit na? So, para masagot yan, kailangan nating tingnan yung mga sinasabing palatandaan o signs. Base sa mga source natin, ano-ano nga ba yung mga indikasyon na dapat nating hanapin sa mundo ngayon? Okay, ayon sa mga pinagkukuha natin, may mga partikular na kaganapan daw na hindi dapat basta-basta binabawala, mga palatandaan na nagsisilbing pahiwatig. So ano-ano ba to? Tara, silipin natin. Okay, unahin natin tong isang napakahalagang konsepto. Tinatawag itong pananakit ng panganganak o birth pangs. Ang idea ay ganito, parang paghilab ng isang nanay, di ba? Habang papalapit yung panganganak, yung sakit, palakas ng palakas at padalas ng padalas. Ganun din daw ang mga palatandaan ng huling panahon, magiging mas matindi at mas madalas. Para mas madali nating maintindihan, hinatin ang source natin yung mga palatandaan sa 5 kategorya. Ayan, isa-isahin natin lahat yan, mula sa kalikasan hanggang sa politika. Unang-una, kalikasan. Binabanggit sa Luke 21:11, yung mga lindol, taggutom at mga salot o pestilences. Pero linawin natin hindi naman daw ibig sabihin na pag may isang sakuna, end of the world na agad. Ang tinitingnan dito ay yung pattern, yung pagdami at paglala ng mga ito. Parang yung birth pangs niya, sinasabi na baka isa itong warm-up. Eto yung interesting dito sa pangalawang kategorya, kasi may dalawang side pala. Sa isang banda, may mga negative signs tulad ng pagdami ng mga false teachers at mga kakaibang aral. Pero sa kabilang banda, mayroon ding mga positive signs, tulad daw ng malawakang pagbabahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. Pangatlo, tingnan naman natin ang lipunan. Sinasabi sa 2 Timothy na sa mga huling araw, ang mga tao daw ay magiging mapagmahal sa kanilang sarili, sa pera at sa kalayawan. So yung tanong para sa atin ay, kung titingnan natin ang kultura natin ngayon, nakikita ba natin ang mga ganitong katangian? Sabi ng source, mga sintomas daw to. At dito na pumapasok yung mga bagay na parang, wow, paano nila naisip to noon? Yung mga propesiya tungkol sa Mark of the Beast o yung pangangaral sa buong mundo. Dati parang imposible yan, pero ngayon sa panahon ng computer chips, ng internet, biglang naging posible yung mga senaryo na yon. Nakakagulat, di ba? At panghuli, sa mundo ng politika. Para sa source natin, ang muling pagkatatag ng bansang Israel noong 1948, yan daw yung pinakamalinaw na palatandaan sa lahat. Idagdag mo pa dyan yung walang katapusang tensyon na nakasentro sa Jerusalem at yung, mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan na parang hindi na nawawala sa balita. Sige, buuin natin yung puzzle. Kung yan na yung mga palatandaan na nakikita natin, ano naman daw yung susunod na mangyayari? Ano yung sinasabing pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Okay, so ayon sa source, ganito raw ang posibleng timeline. Magsisimula raw sa tinatawag na rapture, kung saan biglang aalisin sa mundo ang mga mananampalataya. Susunod dyan, yung tribulation, isang 7 taon ng matinding paghihirap, kung saan aangat sa kapangyarihan yung Antikristo. Magtatapos yan sa ikalawang pagbabalik ni Kristo para talunin siya. Pagkatapos nun, papasok tayo sa 1,000 taong paghahari ng kapayapaan. At sa bandang dulo na, mangyayari ang huling paghuhukom at ang paglikha ng isang bagong langit at bagong lupa. Medyo madami pero yan yung buong sequence. Pero, at ito yung isang malaking pero,
Kahit may mga palatandaan, mayroon daw malaking panganib sa pagsubok na hulaan kung kailan eksaktong mangyayari ang mga ito. Napakahalaga nitong paalala mula sa ating source. O di ba? Sigurado may natatandaan kayong mga ganitong headline. Ito isa lang yan sa napakaraming prediksyon na, well, hindi nangyari. Bawat ilang taon, may lumalabas na bagong petsa, pero lahat sila palpak. At kaya mali raw ang paghula dahil direktang sinasalungat ng source texts ang ideya ng pagtatakda ng petsa. Sinasabi na, hindi para sa inyo na malaman ang mga panahon o mga petsa. At klaro, walang sino mang nakakaalam ng araw o oras. Yan daw yung pinaka-bottom line. At meron itong malagim na kasaysayan. Isipin niyo to, noong 1844, libu-libong ang naniwala sa prediksyon ni William Miller. Ipinagbenta nila ang lahat, bahay, lupa, negosyo, at nagtipon sa mga burol para hintayin ang pagdating ni Jesus. Can you imagine yung pakiramdam nila nang lumipas yung petsa at walang nangyari? Kaya tinawag itong The Great Disappointment. At isa pa, pagpalpak yung hula, anong nangyayari? Pinagtatawanan. Nagbibigay ito ng dahilan sa mga kritiko para kutayin hindi lang yung taong nagkamali, kundi yung buong paniniwala mismo. Nadadamay lahat. So, kung hindi pala dapat mag-focus sa paghula ng petsa, ano yung point ng lahat ng ito? Ano yung pinakamensahe o aral na dapat nating makuha? Yung unang-unang payo, medyo surprising. Simple lang, mag-relax. Sa halip na magpanik sa bawat headline o mag-alala sa bawat sakuna, ang payo ay huwag maging obsessed sa mga ito. At pangalawa, maging handa. Pero teka, hindi yung handa na parang nag-aabang ka lang sa labas na nakatingin sa langit ha. Ang ibig sabihin na nito ay yung paraan ng pamumuhay mo. Mamuhay na para bang anumang oras pwedeng mangyari yung pagbabalik pero hindi ka nababali sa tukol dito. Sa huli, ang pinaka-summary ng lahat ay ilipat daw yung focus. Imbes na magtanong ng kailan, ang dapat na tanong ay paano. Paano tayo mamuhay ngayon? At ang payo ay simple lang. Mamuhay ng may pananampalataya, mahalin at pagsilbihan ng kapwa at ibahagi ang mabuting balita. Yan daw ang tunay na paghahanda. At yan yung iiwan nating tanong sa inyo. Kung hindi natin alam ang eksaktong araw o oras at maaring mangyari anumang sandali, paano nito babaguhin ang paraan ng pamumuhay mo? Simula ngayon. Kung nagustuhan mo ang pagtatalakay natin tungkol sa End Times Prophecy, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating Bible-based teachings. Ang pinakamahalagang bahagi ng propesiya ay hindi ang takot na dulot ng mga darating na pangyayari, kundi ang pag-asa sa tiyak na pagbabalik ni Jesus at ang pangako ng Diyos na siya ay laging tapat, laging makapangyarihan at laging kasama natin. Kaya habang papalapit na ang mga huling araw, pakatandaan natin, hindi tayo tinawag para matakot, kundi para maging handa, maging matatag at manatiling tapat sa Panginoon. Maraming salamat sa iyong panonood at lagi mong alalahanin, ang katapusan ng mundo ay hindi katapusan ng pag-asa, kundi simula ng walang hanggang kaharian ng Diyos. God bless kaibigan at muli tayong magkita sa susunod na video. My children, hear the word of truth, for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts.